There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang bitawan ang sabay nating pagbabantay sa bagyong Paulo at sa epekto ng lindol sa Cebu, gayon din sa iba pang malalaking balita. Malalakas na ulan at hampas ng hangin ang dala ng bagyong Paulo sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang sa Aurora at Isabela. At buong pwersa pa rin ang GMA Integrated News dito sa Cebu, kung saan marami pang kailangang tulungan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Unahin na natin ang epekto ng bagyong Paulo na humagupit sa Aurora mula kaninang umaga. Umabot pa sa signal number 4, ang pinakamataas na babala roon, kaya libo-libo ang pinalikas. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, simula nga alas 2 ay unti-unti nang humupa ang ulan at hangin na dala ng bagyong Paulo. Pero alam mo Mel, umabot kami hanggang signal number 4 kanina dahil nga po sa matinding ulan at hangin na dala ng bagyo. Madilim pa nang magparamdam ang bagyong Paulo kaninang umaga. Pagliwanag, mas tumambad ang babala ng parating na bagyo. Signal number 3 kanina sa Hilagang Aurora, kabilang ang bayan ng Kasiguran at Dilasag. Ramdam yan sa lakas ng mga alon at hangin. Bawal pumalaot dahil mapanganib ang dagat. Kaya mapalad pang nakabalik ang bangkang ito sa Pangpang. Pero ang barkong ito na nagkubli malapit sa pantalan, hindi nakaligtas sa tila galit na ulan at hangin. Ilang kable ng kuryente rin ang lumaylay o naputol. Umapaw naman ang ilog na ito sa barangay Minanga. Sa barangay Dibakong na nasa tabing dagat, pinakiusapan ang mga nakatirang residente sa baybayin na lumikas na. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, itinaas ang signal number 4 sa Hilagang Aurora. Doon naramdaman ang pinatindi pang hagupit ng bagyo. Signal number 4 na po dito sa Kasiguran, Aurora. At ito pong makikita nyo sa akin likuran, yung dagat po parang namumute, no? Dahil tumaas na yung alon. Kanina po, yung nakikita nyo ay mas malaki pa yung portion ng buhangin na makikita, pero ngayon po ay natakpan na nga po ng dagat. Yung patak po ng ulan patagilid at pag tumama po sa mukha ninyo ay medyo masakit, no? Parang tumutusok siya dahil na rin po sa lakas ng hangin na dala ng bagyong Paulo. Pero may mga kababayan pa rin tayong mas piniling manatili sa tirahan malapit sa dagat. Si Aling Emily, naghanda na raw ng pagkain ng pamilya, pero nakahanda rin ng gamit sa paglikas. Ano naman po kasi araw siya. Maliban kung halimbawa gabi, lilipat talaga kami. At saka yung tubig naman sa amin ay kumbaga ngayon, hindi siya malalim. Sa barangay hall ng Dibakong, lumikas ang ilang residente habang ang iba nakituloy muna sa mga kamag-anak. Ngayon po, mas maganda na lang din po na maging handa sa lahat ng oras. Kung may time pa mag-evacuate, mag-evacuate tayo. Mel, sa ngayon ay wala pa rin kuryente, no, dito sa bayan ng Kasiguran. Ang evacuees naman po dito ay halos 2,000 at meron din pong 2,000 na evacuees naman sa katabing bayan ng Dilasag. Sa kabuuan po ay nasa 8,000 yung evacuees ng probinsya ng Aurora. Magkasama na po dyan yung mga nasa evacuation center at mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Aurora. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nawala naman ng kuryente sa ilang bayan sa Isabela kung saan naglandfall kanina ang bagyo.
At mula sa Etiague, Isabela, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Vicky, aabot na sa halos 2,700 na pamilya ang nasa mga evacuation centers sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Isabela. Pero ayon sa PDRRMO, posibleng tataas pa yung bilang, especially dahil sa ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin yung paglilikas sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying barangays. Sabay sa malakas na buhos ng ulan, ang hangin tila nagpasayaw sa mga puno sa Dinapigue, Isabela. Alas 9 ng umaga na maglandfall dito ang bagyong Paulo. Halos wala ring santuhin ang kambal na lakas ng ulan at hangin sa Divilacan, Isabela. Pati sa Etiague, Isabela, kung saan halos mahulog ang signage ng isang electric cooperative dahil sa hangin. Nabuwal din ang isang punong kahoy. Sunod-sunod ay nilikas ang mga taga-barangay Kabugao. Meron pa po tayong mga residente doon sa may mababang lugar. At kung tumaas po yung tubig, ma'am, is pwede po namin silang pilitin at dadalhin dito. Kabilang sa mga nasa evacuation center, si Myra. Kasama niyang lumikas ang 2 taong gulang na anak dahil sa pangambang mabagsakan ng mga punong kahoy ang kanilang bahay. Malakas po yung hangin kanina. Kaya kayo lumikas na Para mas safe po. Baka madaganan po kami ng puno. Isa ang ilog na ito sa binabantayan ng lokal na pamahalaan dito sa bayan ng Etiague. Mabilis kasi yung pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. At kapag umapaw na yung tubig dito mismo sa tulay, ay babahain na ang ilan sa mga barangay dito sa bayan. Bumuti man ang panahon, bandang hapon ay tuloy ang banta ng pagbaha, kaya tuloy ang paglilikas. Patuloy pa rin namin minomonitor yung aming mga major bridges at saka yung mga major roads. Para maabisuhan din namin yung mga kabaranggayan if possible pa. Mahigit 500 pamilya na ang nilikas sa buong probinsya. Karamihan ay mula sa mga baybayin ng Divilacan, Makunakon at Etiague. Nawala ng supply ng kuryente ang ilang bayan sa Isabela. Vicky, as of 6 p.m. ay wala pa rin supply ng kuryente sa ilang barangay sa 17 lugar dito sa probinsya ng Isabela. Samantala, as of 5 p.m. naman ay 6 na gates ng Magat Dam ang nakabukas at nagpapakawala ng tubig. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang sinasagawang clearing operation ng otoridad sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Isabela. Vicky? Maraming salamat at ingat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Paulo hanggang sa katimugang bahagi ng Luzon. Sa lakas ng ulan, binahana ang ilang kalsada at bahay, may binabantayan ding ilog na pinangangambahang umapaw. Mula sa Batangas Port, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, ginising ang umaga ng Batangas ng pagbaha na dulot ng thunderstorm muna sa una, pero itinuloy ng epekto ng bagyong Paulo. Wala ritong storm warning signal, pero hindi naman hangin ang naging kalaban dito, kundi tubig. Gumising ang mga taga-barangay Santa Ana sa Calatagan, Batangas sa ulang nagdulot ng halos zero visibility dahil sa lakas. Alas 5 ng madaling araw pa lang ay may yellow rainfall warning sa buong Batangas dahil sa thunderstorm. Tuloy-tuloy na ang ulan dahil sa epekto ng bagyong Paulo, kaya kinansila ang klase sa ilang lugar. Bago mag alas 8 ng umaga, hindi na madaanan ng anumang klase ng sasakyan ang Lemery-Taal Bypass Road dahil sa bahang umabot na sa tuhod. Gutter deep naman sa Palanas Road sa Lemery, kaya tumukod ang traffic kahit maaga pa lang. Sa Lian, Batangas naman, binabantayan ng munisipyo ang Bagbag River at Paliko River. Kaunti na lang ay aapaw na ang tubig sa Bagbag Bridge, kaya nakaantabay ng lumikas sa mga residente. Saglit ding na-isolate ang ilang barangay gaya ng Kapito na nagpatupad ng rerouting sa ilang kalsada ng Lian. Parang ilog naman ang ragasan ng tubig sa mga kalsada ng barangay Bilibinwang. Maghapon ang clearing operation ng mga tauhan ng munisipyo sa tulong ng Philippine Coast Guard at DPWH. Mag-aalas 4 na ng hapon, bahagyang humupa ang baha sa diversion road ng Lemery, kaya nakadaan na ang mga sasakyan.
Kanina pang tila ang ulan dito kaya nakahupa na rin ang maraming baha sa buong probinsya, pero nagpapatuloy pa rin at marami-rami pa ang clearing operation na gagawin dahil doon sa mga debris na nagkalat sa mga kalsada, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Hindi naman napigil ng bagyo ang mga protesta kontra katiwalian ngayong Biyernes. May lumusong pa sa baha at nagparada ng ataol. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Maki Pulido. Nagmarcha sa kalsadang lubog sa baha ang ilang grupo ng mga kabataan sa Macabebe, Pampanga. Ipinarada nila ang isang ataol na simboloan nila ng kanilang pagkuntina sa pangungurakot ng perang para sa mga flood control project. Isa ang bayan ng Macabebe sa mga laging nakakaranas ng pagbaha, kaya lubog ang mga bahay, kalsada, pati sementeryo. Sa Maynila, maulan at makulimlim pero tuloy ang protesta ng ilang grupo laban sa korupsyon. Nag-walkout sa klase ang ilang mga guro mula sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila at nagmarcha patungong Menjola. Ngayong Teachers Month, hindi lang dagdag na benepisyo at sweldo ang ipinaglaban ng mga guro, kinundi na rin nila ang korupsyon sa gobyerno. Kaming mga nagtuturo ng magandang asal, kaming nagtuturo ng tama, dapat nang naituro din namin na mali yung ginagawa ng ating gobyerno. Kulang na kulang ang pangsweldo sa mga teachers, kulang ang mga classroom, ang mga libro, mga kagamitan. Samantala yung pondo ng taong bayan napupunta sa bulsa ng ilang mga politiko, mga kontraktor. Ang ibang grupo naman ng mga kabataan nag-noise barrage sa People Power Monument sa EDSA. Hindi nila dapat tantanan ang pagbabantay, lalo na't ang ilan sa mga nag-iimbestiga sa Senado at Kamara sangkot din umano sa anomalya. Naniniwala po kami na dapat hindi lang isang beses ang kilos protesta. Dapat araw-araw itong pinapakita ng mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Problema rin ang baha at landslide sa ibang probinsya dahil pa rin sa bagyo. Sa Mariveles sa Bataan, nasa itaas na ng kani-kanilang bahay ang ilang residente dahil abot dibdib ng tubig. Nakatutok si Jonathan Andal. Halos tangayin ang mga punong yan sa lakas ng hangin sa Kasiguran, Aurora na may kasabay ng malakas na ulan. Bandang alas 8 ng umaga nang simulang hagupitin ng Bagyong Paulo ang bayan, kaya nawalan ng kuryente roon. Halos 1,000 na ang inilikas mula sa 20 barangay. Binahari ng bahagi ng kalsadang ito sa bayan ng Dilasag, kung saan halos 400 naman ang inilikas. Binayo rin ng malakas na hangin at ulan ang Dinapigue, Isabela. Habang sa syudad ng Ilagan, nagtumbahan ang mga puno at karatula. Inabot na rin ng baha ang ilang kalsada dahil sa umapaw na Cagayan River. Hanggang dibdib naman ang kulay putik na baha sa Mariveles, Bataan. Tuloy-tuloy kasi ang pag-ulan. Ayon sa uploader, nasa second floor na ng kanilang mga bahay ang ilang residente habang nakikituloy ang iba pa. Sa isa pang purok sa bayan, pahirapan na ang pagdaan ng mga motorista dahil sa malakas na agos ng tubig. Ganyan din sa ilang kalsada sa San Felipe, Zambales. Kahit ang malalaking sasakyan, pahirapan na sa pagbiyahe. Sa Lawag, Ilocos Norte, itinali na ng mga mangingisda ang kanilang bangka para hindi tangayan ng malalakas na alon. Pinaguho naman ng malakas na ulan ang lupa sa bahagi ng Bontoc Mountain Province, kaya hindi na madaanan ng mga motorista. Pinalilikas na rin ang mga naninirahan malapit sa Chico River sakaling umapaw ito. Nagpabahari ng malalakas na pag-ulan sa Tagbilaran City sa Bohol, kaya hirap na naman ang ilang motorista. Stranded naman sa Tabaco Port sa Albay ang mahigit 200 pasaherong patungo sa ng Catanduanes. Bawal muna kasi ang paglalayag dahil sa Bagyong Paulo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sinabayan ng high tide ang malakas na ulan kaya bumaha sa bahagi ng Dagupan City, Pangasinan. Apektado tuloy ang kabuhayan ng ilang residente. Nakatutok doon live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy.
Vicky, kanina lang ay naglabas ng panawagan ang Kapitolyo sa mga residente na huwag munang pumalaot, tumawid o maligo sa mga ilog dahil sa epekto nitong Bagyong Paulo. Pasado alas 12 ng tanghali nang maramdaman ang malakas na ulan sa Pangasinan. Nakataas na noon ang Tropical Wind Signal No. 2 sa hilagang bahagi ng probinsya kabilang ang Dagupan City. Pero bago pa yan ay malalim na ang baha sa barangay Pogo Chico kaninang umaga. Magdamag na kasi ang ulan kagabi na sinabayan ng high tide, kaya pahirapan sa pagtawid sa Zamora Street ang mga sasakyan, habang ang ilang residente lumusong na sa baha. Inaabisuhan po namin na sila na lumikas na po. Lilipat po namin sila sa Astrodome at sa West 1 po. Binaha na rin ang ilang bahay. Pag high tide, ganito na dyan, sir. Kaya mahirap araw-araw pag ganito. Kunting ulang, malaki na yung baha. Apektado rin ang hanap buhay ng marami, tulad ng 63 anyos na si Tatay Pepito, kargador sa palengke. Walang hanap buhay ngayon eh. Hindi ka makapurma, puro baha. Bandang tanghali rin nang magsimula ang pabugso-bugsong ulan at hangin sa Baguio City. Nagtuloy-tuloy ito hanggang hapon. Vicky, narito ako ngayon sa Pogo Chico sa Dagupan City kung saan binabaha pa rin yung ilang kalsada. Samantala, pinag-iingat at inaabisuhan ang mga residente na lumikas agad kung kinakailangan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Excited si Mika Salamanca dahil tila 24/7 na naman silang magkakasama ng mga ex-housemates, not in PBB, pero sa lock-in taping ng series na Secrets of Hotel 88. And speaking of ex-housemates, may payo ring iniwan si Mika para sa kaibigang si Shuvi Etrata. Nakatutok si Nelson Canlas. Good old PBB days are back para kay Celebrity Collab Edition Kapuso Big Winner Mika Salamanca. Dahil magkakasama na naman sila ng mga kapwa niya ex-housemates na sina AC Martinez, Dustin Yu, Josh Ford, Will Ashley, pati na sina Brent Manalo, River Joseph, Bianca De Vera, Kira Ballinger, Esnir, Cyril Manabat at Ralph De Leon. Sa lock-in taping ng collab series ng GMA at ABS-CBN, ang The Secrets of Hotel 88. Na-miss nga raw ito ni Mika, lalo't araw-araw silang magkakasama noon sa loob ng bahay ni Kuya. Naglolokohan kami na parang, magkakasama na naman tayo. Hindi naman to iba sa PBB, ganyan-ganyan. And masaya po ako kasi at least komportable na po ako kami sa mga nakakatrabaho po namin. Naglabas na ng teaser sa follow-up season ng PBB Celebrity Collab Edition. Bilang isa sa big winners ng unang season, nagbigay ng tip si Mika. Ang tip ko lang lagi na sinasabi is mabuhay ka sa loob ng bahay ni Kuya. Mabuhay ka sa loob ng bahay ni Kuya. Huwag mo iisipin kung ano yung sasabihin sa'yo sa labas ng bahay. Samantala, hindi nga maitanggi ang closeness ng mga housemates, lalo na ni Mika sa kapwa Sparkle Star at malapit din niyang kaibigan na si Shuvi Etrata. Nagbigay pa si Mika ng advice kay Shuvi, lalo't batig niya raw ang pinagdadaanan nito ngayon. Pinakamasabi ko lang kay Shuvi siguro is, kung piliin mo yung mga papakinggan mo, tsaka tatanggapin mo sa sarili mo. Kung meron kang mistake, own it. Say your sorries. Change. Own it. Parang, if constructive criticism, take it. Pero kung pure hate lang, let it go. Slow down. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Lord, please send some help. Tumambad naman ang isang sinkhole sa Daang Bantayan, Cebu. Bukod sa mga nasirang simbahan at ibang istruktura dahil sa lindol. Mula roon, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, iba't ibang anyo nga ng pinsala ang ating nasaksihan dito sa Daang Bantayan na Cebu. Mayroon nga nasirang simbahan, mga gusali, tulay at nakita rin natin ang sinkhole. Pero Emil, sa gitna nga ng lahat ng ito, nasaksihan din natin kung paano makaranas ng gutom ang ating mga kababayan dito. Kalunos-lunos ang sinapit ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima o ang Daan Bantayan Church.
Ang simbahang itinayo noon pang 1886 ngayon larawan ng pinsala. Off-limits na ito kahit sa mga taong simbahan. Kaya sa kapilya sa gilid na lang ng simbahan nagmimisa. Instrumento sa pagdala sa katawhan. The day after, the night before, the day after the destruction of our church, Archbishop visited, and he assured us that the Archdiocese would help. At the same time, one of our priests who is in charge in heritage informed us regarding the agencies of the government. They are concerned about the church and for the renovation. Malapit naman sa plaza ng Daan Bantayan, nakapila ang mga residenteng ito. Akala kasi nila ang mga humihintong sasakyan maghahatid na ng tulong. Ganito raw kasalat ang ayudang nakukuha nila. 3 araw na kami dito, sir. Isang boteng tubig lang yung binigay. Pero sa mga tubig, ano pang kailangan nyo? Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, ng pagkain. Kasi yung mga donations na nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero magpo-pull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa Cebu City, sa warehouse nila. It's enough for all the affected families. Sa munisipyo, maraming bitak na lupa sa paligid. May mga bahagi ng munisipyo na tuluyang nawasak. Para mailabas sa mga gamit mula sa loob ng munisipyo, idinaan ng mga ito ng mga bumbero sa bintana. Ang Sangguniang Bayan sa isang open space nagsesyon. Sa kabilang pampang, tanaw ang mga tahanan na nawasak din ng lindol. Napinsala rin ang mga tulay. Sa Sitio Mayho sa Barangay Paypay, tumambad sa mga residente ang sinkhole na ito matapos ang lindol. Nung sukatin daw ng mga otoridad itong sinkhole, lumalabas na nasa 4 meters yung lalim nito at napansin pa natin na tila may maliit na butas dun sa dulo na may tubig. Ang nangangamba ngayon yung mga residenteng nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng mga otoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito. Ang sima na si Jepon, nanghihinayang sa ipinatayong bahay na ngayon may bitak. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon, gabi-gabi na lang sa labas kami natutulog. Sa umaga, hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon. Dahil nakadirect doon mismo sa bahay. Sa mismong gilid ng dagat, may nakita ang mga residente na isa pang sinkhole matapos ang lindol. Sa parehong barangay, naipit sa guho ng kanilang bahay ang pamilya ni Angelita kasama ang kanilang asong si Luke. Bago ang lindol, hindi na raw ito mapakali at nagtatatahol. Nang lumindol, hindi napuruhan ng kanyang mister at 8 taong gulang na anak dahil si Luke daw ang sumalo. Nagamot na ang pamilya Postrero. Si Luke, pinagamot ng isang organisasyon. Napuruhan ng kanyang mga paa at maselang bahagi ng katawan nito at hindi pa matiyak kung makakalakad pa. Nagpapasalamat nga kami na nandoon siya, saka siyang nakaligtas sa anak ko, saka sa mister ko. Bakit po? Dahil siya yung naipit siya yung nadaganan talaga. Sa Barangay Mahawak sa Medellin, natagpuan namin sa fishing village ng Pandan ang mga residente na nagsuot ng plastik sa pagtulog sa labas ng bahay. Naisip raw ng mangingisdang si Mang Jesan na ang plastik na sidlan ng mga isda bilang panangga sa ulan. Kasi nawa ko sa aking mga kasama, sir, nandun lang sa yuta, nagaganon lang. Hindi po kami nahirapan gumamit ng plastic kasi po nakaupo kami, nakahinga po kami. Tapos may bakante naman po, lumabas po yung paa namin. Emil, kaninang madaling araw ay talagang ramdam natin ang malakas na aftershock dito sa Daang Bantayan. At sabi nga ng Kura Paroko dito, yung pinakaibabaw ng main entrance nitong simbahan ay muli na namang nagkapinsala. Pero sa ngayon talaga, ang talagang inaalala ng lokal na pamahalaan ay kung paano nga ba mahatiran ng karagdagang ayuda yung kanilang mga residente dito. Kaya naman sisikapin daw nila ang lahat ng paraan para mabigyan ng tulong ang bawat isa. Yan muna ang latest mula rito sa Daang Bantayan. Balik sa Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.
Pinakakasuhan ng DPWH ang ilang umano'y tiwaling contractor ng paglabag sa Philippine Competition Act. Kabilang dyan ang kumpanya na mag-asawang Diskaya na ayon sa ahensya ay nakakuha ng aabot sa halos 78 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Nakatutok si Joseph Moro. Sa loob halos ng 10 taon, aabot sa 78 billion pesos ang na-corner ng mga flood control projects na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya para sa lampas 1,000 mga proyekto. Sa tala ng DPWH, abot 800 ang bilang ng mga proyekto ng mga Diskaya noong 2016 hanggang 2022 at nasa 500 naman mula 2023 hanggang 2025. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH, galing sa mga contract ID mismo ng mga proyekto na inipon ng ahensya. Halimbawa lamang yan ng halaga ng mga kontrata para sa mga flood control project na nakuha ng ilang mga kontraktor na sangkot umano sa anomalya. Naging posible raw yan dahil sa pagmamanipula sa mga bidding sa proyekto. Ang Diskaya ang pinakamadami kasi top 2 ba sila? O top 1 sila ngayong 23 to 25, pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. So ano yun, Diskaya ang champion dito. Sa paghahabol ng gobyerno sa ilang mga umano'y tiwaling kontraktor, nagsumite na ang DPWH ng listahan ng ari-arian ng mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang dito ang 1 bilyong pisong halaga ng properties ng mga Diskaya. Iba-iba to eh. Bahay lupa, may building din ata. Kasama dito definitely yung mansion nila na binabato ng mga kababayan natin. If found liable, they can go and initiate forfeiture proceedings against these properties. Nakakuha ngayong araw ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ng ika-4 nitong freeze order sa mga pera at ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa anomalya. Umabot na sa 4 billion pesos ang naipapa-freeze nila, kabilang ang nasa 1,600 na mga accounts sa bangko. Hinahabol ngayon ng DPWH ang mga kontraktor na katulad ng mga Diskaya sa Philippine Competition Commission o PCC, kaugnay ng ikangay bidding-biddingan para makakuha ng mga proyekto. Pinakakasuhan nila sa PCC ng paglabag sa Philippine Competition Act ang kumpanya ng mga Diskaya na St. Timothy Construction, Wawa Builders, Sims Construction Trading, mga empleyado at opisyal ng DPWH Bulacan District Office, ganun din ng Sunwest Incorporated at mga opisyal at empleyado ng DPWH Mimaropa. Pag nagbayad sila ng 250 million kada violation, pagka tinotal mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Kumbaga, we have to throw everything at these people. Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Pinatatanggal na ng DPWH sa Professional Regulation Commission o PRC ang mga lisensya ng mga profesional, yung mga engineer, architect, mga accountant na posibleng sangkot sa mga maanumalyang flood control project. 20 mga profesional ito na sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa Bulacan, kasama na sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, nakausap naman na daw ni Dizon si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar na ipinatatawag na rin ng ICI. Ayon kay Dizon, ilan sa mga proyekto sa panahon ni Villar na iniimbestigahan ng DPWH ay ang Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila, ang mga proyekto sa Davao at sa Arayat, Pampanga. Alam naman ni Senator Villar, former Secretary Villar, na ang investigasyon dates back to his tenure as DPWH Secretary. So I think he is ready for that and he will face the ICI and both the DOJ. Nauna nang sinabi ni Villar na sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa issue dahil wala raw siyang itinatago. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
At alamin na natin ang latest sa galaw ng Bagyong Paulo na humagupit sa malaking bahagi ng Luzon matapos itong mag-landfall kanina sa Isabela. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, bahagyang humina ang Bagyong Paulo matapos itong tumawid sa lupa. Pero maaari pa rin itong magdala ng malakas na bugso ng hangin at ulan sa mga susunod na oras sa malaking bahagi ng Luzon. Alas 9 ng umaga kanina na mag-landfall itong Bagyong Paulo. Dito po yan sa Dinapigue, Isabela. Saka po nito tinawid ito pong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa makarating po yan dito sa bahagi naman ng West Philippine Sea. Dahil po sa interaksyon itong Bagyong Paulo dito sa lupa at ganoon din po sa mga bundok, mula po sa typhoon category ay humina ito bilang isang severe tropical storm. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namatahan ng sentro ng Bagyong Paulo sa coastal waters ng Santa Cruz, dyan po yan sa Ilocos Sur. Tagal ito ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung pagbugso naman ito nasa 165 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy na ang pagkilos ito papalayo dito sa ating bansa. At posibleng bukas po ng umaga ay makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility. At sa susunod na 12 oras, maaari po itong lumakas ulit bilang typhoon category pero yan naman po ay papalayo na nga dito sa Pilipinas. Sa ngayon naman, may nakataas pa rin na wind signal sa malaking bahagi po ng Luzon. Signal number 3 sa Ilocos Sur, ganoon din sa La Union, southwestern portion ng Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, ganoon din sa western portion ng Ifugao at ng Benguet. Signal number 2 naman na nakataas sa southern portion ng Ilocos Norte, Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at ng Ifugao, pati na rin po dito sa western portion ng Isabela at ganoon din sa northwestern portion ng Quirino. Kasama rin sa signal number 2, ito pong northern and central portions ng Nueva Vizcaya at pati na rin ang northernmost portion ng Nueva Ecija. Habang yung signal number 1 naman, nakataas po yan sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa may Apayao, Batanes, Mainland Cagayan, Babuyan Island sa titirang bahagi ng Isabela at ng Quirino, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya, Aurora at natitirang bahagi ng Nueva Ecija. Pati na rin po dyan sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Quezon at pati na rin sa Pulilio Island. So posible pa rin po dito maranasan yung malakas sa bugso ng hangin pero posible naman na sa mga susunod na oras ay mabawasan na po o medyo maibaba na po itong mga babala ng Pag-asa. Kaya tutok lang po kayo sa mga susunod na bulletins. Kahit papalayo na po ang Bagyong Paulo, posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi po ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi muna, may mga pag-ulan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan itong northern and central Luzon, pati na rin ang ilang bahagi ng Mimaropa at ng Calabarzon. Dito naman sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na pag-ulan, kaya po posible pa rin po dyan yung mga thunderstorms. Bukas naman ng umaga, unti-unti pong mababawasan yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon na dinaanan po ng Bagyong Paulo. Yung po mga pag-ulan mapupunta na po dito sa may dagat. Maliban lang dito sa western sections po yan ng central and southern Luzon. Sabado ng hapon, may mga pag-ulan ulit sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, ganoon din dito sa may Cagayan Valley, Cordillera, central and southern Luzon, pati na rin sa malaking bahagi po ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa bahagi po ng Visayas, lalong-lalo na po dyan sa may western portions, kasama na rin itong Negros Island Region, pati po dito sa may Cebu, Bohol, at pati na rin sa may Samar and Leyte provinces. At dito naman sa Mindanao, may nakikita rin po tayo ng mga malalakas na pag-ulan. At pagsapit po ng linggo, sa hapon din posibleng may mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong bansa. Kung makikita po ninyo sa ating mapa dito, halos buong bansa po ay may mga nagkukulay. Yan po yung, ibig sabihin po niyan, dyan po mararanasan yung mga pag-ulan. At may mga malalakas sa pag-ulan pa rin dahil po sa thunderstorms. Kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible pa rin po ang ulan o thunderstorms, lalong-lalo na po yan bago magtanghali o hapon at pwede ring maulit sa gabi. Kaya kung may lakad po kayo this weekend, huwag kalimutang magdala ng payong. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Tumulong si Barbie Fortesa sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu.
Sa social media post ng isang NGO, binahagi nilang nag-donate ng 100,000 pesos ang GMA Sparkle Star para tulungan ang mga pamilyang apektado ng lindol, lalo na ang mga bata. Ayon kay Barbie, dapat tulungan ang mga bata at mabigyan sila ng pag-asa, lalo't karapatan nilang maprotektahan at makapagpatuloy ng edukasyon kahit sa gitna ng pagsubok. Paalala niya, kailangan siguraduhin na may maayos na natutuluyan, pagkain at malinis na tubig ang mga apektadong kabataan. Lord, please send some help. Tinatayang 10,000 nicho ang winasak din ng nagdaang lindol sa Bogo, Cebu. Marami ring classroom ang nasira at may isang gurong patay. Nakatutok si Fe Marie Dubabok ng GMA Regional TV. Hindi nakaligtas sa lindol ang himlayan ng mga yumao dito sa Bugos, Cebu. Karamihan sa mga nitso nabasag o nasira. Maaga pa lang, may mga bumisita na sa Corazon Cemetery at sinilip kung naapektuhan ang nitso ng kanilang mahal sa buhay. Kabilang si Rosalina Ramos na nagpadasal na rin para sa death anniversary ng kapatid. Chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga netso nila. Kasi talagang dito sa Bugo yung center ng lindol. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, halos kalahati ng mahigit 20,000 nitso rito ang nasira. Kabilang sa nagiba ang bahagi ng isang apartment type na bone chamber. May ilang kabaong din ang kita na nang masira ang kanilang nitso. Nasa mga patay deo nangguho ng mga kabaong nila. Yeah, marami ba ning problema gani sa among mga kaparian ngay ila maning parokya god. Humingi ng pangunawa ang pamunuan ng sementeryo sa mga kaanak ng mga nakalibing habang hinihintay ang mga sunod pasya ng simbahan na nagpapalakad nito. Nagkapinsala rin lahat ng 38 paaralan sa Bugo ayon sa school division doon ng DepEd. Mahigit 7,000 classroom ang nasira. Sa initial report nila, may 2 schools kami na declared sa as per principal lang is totally damaged daw. Yung sa Cumbado Elementary School at sa Binabag Elementary School. Mai-inspeksyon ang DepEd Central Visayas sa Northern Cebu. Ongoing assessment sa mga school and we really prioritize safety. So that's the instruction of PBBM and Secretary Sani, ang safety sa itong mga kabataan. So we shifted to EDM to ang i-implement karon. Bukod sa mga classroom, apektado rin ng lindol ang mga estudyante at mga guro sa kani-kanilang tahanan. May isang guro pang ang namatay matapos matabunan ng malaking bato ang bahay. Kaya magpapatupad muna ng alternative modes of learning para tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Wala nang hinahanap ng mga biktima. Itinigil na ang search, rescue at retrieval operation sa gitna ng pahirapang pag-recover sa mga natabunan ng guho sa Cebu. 68 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense Region 7. Ang aktual na paghahanap sa ilang mga biktima rito po sa Bugo City. Narito sa aking eksklusibong pagtutok. Mas dali ra kaila mo? O mo kaila? Pero ta kadinin mo, boss. Nang mapasok ng quick response team ng DPWH at ng Philippine Army ang area kung saan naroon ang mga bahay sa paanan ng kabundukan na natabunan ng landslide, maging sila nabigla sa nakita. Sus, ang taon kaloy. Dating may komunidad sa lugar na ito sa Sitio Laray sa lungsod ng Bugo. Pero wala nang makikitang anumang istruktura makaraang mapitpit ng mga nagbagsakang mga bato. Ang mas masaklap, may mga taong nadaganan. Ngayon na nakuha. Una? Ang upat. Una nang na-retrieve ng mga otoridad ang 4 na labi sa guho. Breaker na go? Pero may mga mag-anak na naiwan pa raw. I suspected to look katong lawas na tabunan ng dakong bato from the landslide area. Dahan-dahan ng retrieval dahil mayat maya ang aftershocks. Tinalian ng mga batong dumausdos at sa tulong ng mga heavy equipment. Binasag ang mga bato para ma-penetrate ng team ang mga labi sa ilalim gamit naman ang mga hydraulic spreader at cutter. Ilang oras ang lumipas, nakuha ng mga biktima, pawang wala ng mga buhay. Ang na-retrieve sa napuruhang bahay, ang pamilya ni Philip John Malinaw, panganay na anak ni Tatay Gregorio.
Kasama ni Philip John ang kanyang may bahay at 2 anak na kapwa 11 at 8 taong gulang. Natutulog na raw ang pamilya nang mangyari ang pagyanig. Di ka sa bukid, ligid. Igo ang balay. Lupitan naman sa bato. Ano ito, gibako. Ilang metro lamang ang layo ng bahay ni Tatay Gregorio sa pamilya ng anak. Nasawi rin sa pagguho ang kanyang 2 apo. Sa pangalawang anak na si Mark, hindi raw niya inakalang mauuwi sa trahedya ang paninirahan nila sa paanan ng bundok. Ano uusad? Paano? Masakit po ito. Masakit. Masakit. Masakit ang Panginoon. Nasaan po kayo noon? Ano mangyari? Nandito kayo sa sakahan? Nasa labas kayo ng bahay kayo? Halos naubos din ang pamilya ni Nel John Tapang nang matabunan ng naglalakihang bato. Ang nag-iisang nakaligtas sa mag-ina ni Nel John, ang kanyang 11 taong gulang na anak. Murag na siya ako, sir. Wala na sila. Sino ang nagsabi sa'yo? Paano mo nabalitaan? Muli mo ko dere. Umuwi ka rito? Tapos, ano yung nadatnan mo? Nagatuloy na mo sila sa pabaw. Aha. Naabta na mo nga wala na silang tulo. Ugot pa kayong sinugan, sir eh. Si Ariel kailan naman hindi matanggap ang pagkasawi ng kanyang 2 taong gulang na bunsong anak, lalo't kamamatay lamang ng kanyang misis at ng kanyang panganay na anak dahil sa malubhang karamdaman. Paano mo nalaman na lang? Nung pagka-lindol, katapos ng lindol, nagkataranta na kasi kami doon kasi nagano na ba. Then tapos yung kamag-anak ng kasama ko sa trabaho, tumawag, taga dito, tumawag. Na sabi daw na yung mga residente na nagkagulo, then yung mga mahal namin sa buhay, natrap na daw sa bahay namin. Ano naramdaman mo nun? Yung parang naghalo-halong yung emosyon ko na parang nag-guilt ako nung parang gano'n na Matindi rin ang pinsala sa bayan ng San Remigio. Isa sa napuruhan ang Capellina de Fatima Replica o Munting Kapilya. Isa rin sa mga pininsala ng malakas na lindol, ang kapilya ng replika ni Our Lady of Fatima. Dito po yan, sa bulubunduking bahagi ng San Remigio, Cebu. Itinayo ang kapilyang ito taong 2020. At kung inyong makikita mga kapuso, pinadapa ng pagyanig ang mga pader ng istruktura. Mistulang binalatan ng altar at kisame. Basag ang mga bintana ng simbahan na itinayo taong 2020. Pero hindi naging hadlang ang pagsubok na ito para sa mga Cebuano para lalo nilang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Nagtayo po sila ng makeshift tent sa harapan mismo ng kapilya. At dito ngayon, idinaraos ang pagdiriwang ng mga banal na misa para sa nalalapit na kapistahan. At walang tigil na pagdarasal para makarecover kaagad ang probinsya. Traffic at bahana naman ang idinulot ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Pero sa isang lugar, kawalan ng maayos na drainage ang sinisi. Nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Mel, hindi man kalakasan na ulan ang naranasan sa Metro Manila maghapon, nagdulot pa rin ito ng matinding traffic lalo na ngayong Biyernes. Kaya pahirap pa rin ito sa ating mga kababayan. Pasado alas 5 ng umaga pa lang, binahana ang bahagi ito ng Barangay San Antonio, Parañaque City. Pero hindi pa kalakasan ng ulan noon. Sinisi ng mga residente ang drainage sa kanilang lugar.
kunting ulan lang po, grabe pong baha po sa amin. Baka po maano po sila, leptospirosis. Saka mabaho po yan pag na-stock po. Ang baho po talaga, grabe. Tinatayang 120 pamilya ang apektado ng baha. Sisikapin namin kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan. Pero nakapulong na nito ang homeowners itong Martes at gagawan daw ng paraan ng Senro at Chief Engineer para magkaroon ng lusutan ang tubig sa lalong madaling panahon. Sa Boni Serrano naman sa San Juan City, pang-rush hour na ang traffic kahit pasado 1:00 pa lang ng hapon dahil lang yan sa katamtaman na lakas ng ulan. Perwisyo ito sa mga motorista at commuter, maging sa mga rider. Gaya na lamang ng isang ito na nakita naming itinutulak ang kanyang motorsiklo. Sa sobrang traffic daw kasi, naubusan siya ng gasolina. Naubusan lang ng gasolina kasi sobrang ulan kasi din hindi napansin. At saka, paano yun? Hindi lalong naubos kasi matraffic. Oo, traffic din. Mahirap talaga kasi hassle. Yung hindi mo alam kung dadaanan mo kung hindi na baha na ba. Taas ang diesel, magkasa diesel, tapos yung oras, bus oras. Masyadong maulan po, pero wala namang baha. Buti walang baha, no? Pero pahirap pa rin ba ang gantong maulan? Ay, opo, mahirap sumakay. Ay, mahirap magpumigalo. Saka sobrang traffic. Sa mga oras na ito, Mel, wala naman na tayong nararanasan na pag-ulan o pag-ambon dito sa ating kinaroroonan sa Quezon Avenue. Pero ang traffic, gaya na nakikita ninyo sa ating likuran, napakatindi pa rin. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Umaapela na ng tulong sa gobyerno ang ilang taga-Bataan kasunod ng naranasang baha dahil sa malalakas na ulan dala ng bagyong Paulo. At mula po sa Mariveles, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Vicky, tuluyan ng humupa. Ngayon lang yung baha dito sa Barangay Ipag, Mariveles, Bataan. Pero kaninang umaga hanggang hapon, hanggang dito ko raw yung level ng tubig dito. Mabilis na tumaas yung baha, kaya naman labis na nangamba yung mga residente rito. Hanggang dibdib ni MJ ang baha sa Pro 4, Barangay Ipag, Mariveles, Bataan. Kulay putik at malakas ang agos ng tubig. Pahirapan makalabas ang mga residenteng karamihan ay natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Bandang 8:00 raw ng umaga bumuhos ang malakas na ulan sa Mariveles. Kwento ng isa pang residente na si Aisa, nagmistulang ilog ang lower purok 6 ng Barangay Ipag. Pahirapan sa pagdaan sa kalsada. Sa parehong barangay, umabot hanggang lieg ng 70 taong gulang na si Carmen ang baha. Basa at nasira ang mga gamit nila. Nanginginig nga ako sa takot baka umabot na. Di ba nangyari na po hanggang sahig? Hanggang second floor. Agad nagsagawa ng rescue operations ang Bataan PDRRMO at Mariveles MDRRMO. Bukod sa Barangay Ipag, bumaha rin sa mga barangay Balon Anito, San Isidro at Kamaya. Sa karamihang nababanggit ng ma'am, ng mga residente, 4 feet ang taas. Ang naging suliranin naman po doon sa baha ay yung current. Kaya ibig kahit mababa lang po yung tubig, because of the current, minsan nagiging struggle or conflict siya kapag nagtatransport o lumalabas o nag-evacuate yung resident. Ito raw ang mga mababang lugar na karaniwang binabaha kapag malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Yung high tide po, malaking factor po sa low-lying areas kasi may mga river kami. Then, yung mga tubig po sa bundok na bumababa, yun po yung dumadaan sa mga ilog. Kung high tide po, hindi po agad bababa yung tubig sa dagat, kundi aangat po siya or minsan nagtatravel po siya by land. Bandang hapon, patuloy na nakaalerto ang mga otoridad kahit humupan ang baha sa iba't ibang bahagi ng Mariveles. Tulad sa lugar ni Ana Marie, panawagan nila sa gobyerno, tulungan ang kanilang lugar. Hanggang kailan daw ba nila dapat tiisin ang malubog sa baha? Ngayon lang po ulit tong ganitong kataas ng tubig. Sa mga namamahala po, sana po gawan nyo ng paraan dito po sa barangay namin kasi panay na lang po kada naulan. Lagi pong baha, pati po mga estudyante kawawa po, kagaya kanina napauwi po sila. Ang taas na po ng tubig.
Vicky, walang naitalang casualty yung Mariveles LGU. Sa ngayon ay patuloy daw nilang minomonitor yung lagay ng panahon para mapagdesisyonan kung pauuwiin na nila yung 38 pamilyang inilikas. Yan ang latest mula rito sa Mariveles, Bataan. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai. May nakaimprentang not for sale pero nabistong ibinebenta ng isang negosyante ang bulto-bultong family clothing kits na may logo pa ng DSWD. Pero depensa niya, sila ang may-ari ng mga supply at hindi ang gobyerno. Nakatutok si John Consulta. Matapos maisara ang transaksyon, binilang na ng negosyanteng ito ang bayad sa kanya habang nasa isang warehouse sa Tondo sa Manila. Minamanmanan na pala siya ng CIDG-NCR at mabilis siyang inaresto dahil sa pagbebenta ng libu-libong family clothing kit na may logo ng DSWD. Inentrap siya dahil sa tip na may bultuhang bentahan ng non-food relief packs na libre dapat para sa mga biktima. Sa warehouse nga na ito dito sa bahagi ng Tondo sa Maynila, nangyari nga itong raid ng CIDG-NCR at ang bumungad sa kanila mga kapuso ay talagang mga napakadaming mga kahon, no? Mga plastic na boxes na kung tawagin ay family clothing kit na may logo ng DSWD. At ang laman niya mga kapuso ay ilang piraso ng t-shirt, shorts, underwear, tsinelas at 3 piraso ng tuwalya na ang kada kahon nagkakahalaga ng 2,588 pesos. So umabot yung yung negotiation namin ng more than 15.5 million for the 6,000 pieces. Yung box is DSWD, may bagong Pilipinas, nakalagay din dyan, not for sale. Napasugod sa warehouse ang mga taga-DSWD para inspeksyonin ang mga ibinibentang kits. This is clearly a violation. Ito po ay intended only for disaster-related or disaster-affected individuals and families. And it is not for sale. So we will look into this, really into this and see kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng bentahan o selling ng mga kits ng DSWD. Disturbing ito. Why? Baka akala sa gobyerno na yung nagbebenta nito sa individual na imbes dapat doon sa mga naapektuhan ng disaster. Itong mga private individual na ito is sila yung may kagagawan. Giit naman ng inarestong negosyante, matagal na silang supplier sa DSWD at walang intensyong masama. Sila anya ang may-ari ng mga supply at hindi ang gobyerno. At ito pong mga stocks na to is excess po namin sa mga hindi po nila kinuha na sa kontrata. Hindi po nila pinurchase. So technically, hindi po to pera ng gobyerno, pera po ng kumpanya namin to. Nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon ang CIDG, lalo't meron silang impormasyon na meron ng naunang nabentahan na ipinadala na sa tinamaan ng lindol sa Cebu. Illegal use or misrepresentation ng logo or seal ng isang opisina or yung government office. Ang mga ganitong may markings ng DSWD, this is intended for disaster relief. Kung yan may nagbebenta o kayo ay bumili, may violation po kayo doon. So makukulong po kayo, may penalty po yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil pa rin sa mga pinsala ng lindol, sarado pa ang maraming tindahan sa Bogos City sa Cebu. Apektado rin ang kabuhayan ng marami, kaya problema ang makakain at maiinom. Batid yan ng GMA Kapuso Foundation. Kaya agad tayo nagtungo roon para magsagawa ng Operation Bayanihan. Ika-4 na gabi na ngayon matapos yanigin, nag-magnitude 6.9 na lindol ang Bogos City sa Cebu. Pero sa kalsada pa rin napipilitang manatili magdamag ang mga residente roon dahil sa takot sa mga aftershock. Isa na riyan ang pamilya ni Jefferson. Dahil wala pa rin kuryente sa kanilang lugar, sa liwanag lang ng maliit na gasera sila umaasa. Takot. Katroma hanggang ngayon. Sobrang hirap. Lamig. Tapos yung init. Tapos may mga daga pa dito kasi imbornal to.
Problema rin niya kung saan kukuha ng panggastos dahil natigil siya sa trabaho. Nagsarado raw kasi ang tindahang pinapasukan niya nang magkaroon ito ng mga sira at bitak dahil sa lindol. Sana po matulungan niyo pa po kami dito sa Bugos City kasi sobrang hirap. Ang GMA Kapuso Foundation agad na nagsagawa ng Operation Bayanihan para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Kagabi, nasa 4,000 individual ang ating natulungan sa Bugos City. Maraming salamat po sa GMA kasi kayo sa sobrang layo, dumating kayo dito sa amin para tumulong. At ngayong araw, namahagi na rin tayo ng tulong sa bayan ng Medellin at Daan Bantayan. Nagpapasalamat kami sa Cebu Pacific Air na naging katuwang namin upang mas mapabilis ang paghahatid ng relief goods. Sa mga nais makiisa sa aming Operation Bayanihan, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuano Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. Na-embrace na fully ni Megan Young ang transformation niya sa pagiging mom. Kabilang ngayon sa kanyang sinishare online, ang challenges sa bagong stage ng kanyang buhay. Makichika kay Athena Imperial. Motherhood changes a woman's outlook and priorities. At para kay Kapuso beauty queen actress Megan Young, nag-transform ang definition niya ng beauty and strength ngayong nasa new stage na siya ng kanyang buhay. I guess now, I am really embracing my stretch marks. I'm embracing the weight gain. I'm embracing how my body acts and looks different and feels. Kwento ni Megan as a mom, favorite part of the day daw niya ang bath time ni Baby Leon. Sabi niya, sayang na kasi itong malapit na ang couple time nila ni Mikael after a long day taking care of the baby. Si Leon, pinapaliguan namin siya ng mga 5-6 p.m. and then we start the night routine para fresh na siya. I really like that parang easing into bedtime. And then once na napatulog na namin, yun na yung parang couple time namin ni Mikael na we really sit down, catch a little bit up on work na sabay kami and we watch a show or anime that just came out. Naging challenge daw kay Megan ang hindi nila inaasahang foot injury ni Mikael 3 months pagkatapos niyang manganak. Unang pumasok sa isip ko na, shucks, okay lang ba siya? Is he fine? May mangyayari ba sa kanya? Gano'ng kalala yung injury niya? Pangalawa doon, sinong tutulong sa akin mag-alaga ng baby? But we talked about it and I said na, okay, at the end of the day, I'm here to support you. I'm here to help you na gumaling ka sa injury na to para sabay na kayo maglakad nila yun. Mahalaga raw ang support and patience between husband and wife, especially during postpartum. Megan shares what her husband wishes her to enjoy habang hands-on siya sa pagiging mommy. Gusto niya na, okay, I want you to enjoy taking care of Leon, but I want you to enjoy that habang inaalagaan mo yung sarili mo. So do the things that you want to do. Go out, go do your workout, go shopping if you want. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Abot langit ang pasasalamat ng isang inang nanganak sa gitna ng kalsada sa kasagsagan ng lindol dito po sa Cebu. Ang mga doktor na nagpaanak sa kanya tuloy sa pagseserbisyo sa kabila ng panganib ng mga pagyanig. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Matapos ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol nitong Martes, nag-viral ang litratong ito na kuha sa gitna ng kalsada habang umuulan. Doon na kasi inabutan ng panganganak ang 19 anyos na si Regina Carla Alfanta. Kasama siya sa mga pasyente ng Cebu City Medical Center na inilabas ng ospital kasunod ng lindol. Sa pagtutulungan ng medical staff ng CCMC sa pangunguna ni Dr. Grace Rabago, ipinanganak ni Regina ang kanyang masiglang baby girl. Lahat ng hirap at takot napalitan daw ng saya nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak na si Mary. Dako jud kayo na kung pasalamat ninyo kay wala jud ko ninyo gipasagdaan. Uban pong doctors daghan mi. Doktor ka ana jud na imong dedication sa imong kuan sa imong pasyente. Kung bisag ika kung naa ka sa akong sitwasyon, ako lay naa. Any doctor will do that. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.
At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Bogos City, Cebu. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.